Kumusta mga kasaliksik? Hindi na papayag ang South Korea na patuloy na umiral ang kasamaan ng Russia sa pandaigdigang entablado. Kaya naman patuloy nitong pinalalakas ang mga hakbang upang tapusin ang ilegal na aktibidad ng naturang bansa. Matapos ang matagal na panahon ng pagiging maingat sa pagpapatupad ng mga sanksyon, malinaw ngayon na desidido na ang South Korea na tugunan ng buong lakas ang agresibong kilos ng Russia. Lalo na ang pagkakasangkot nito sa ilegal na ugnayang militar sa North Korea. Matibay ang posisyon ng South Korea laban sa anumang hakbang ng Russia na nagpapahina sa pandaigdigang seguridad. Kaya nitong Disyembre ng taong 2024 ay nagpatupad ang Seoul ng panibagong unilateral na sanksyon laban sa mga piling entidad at individual mula Russia. Partikular na tinatarget ng South Korea ang mga negosyong Ruso na direktang nagbibigay suporta sa North Korea, partikular na ang mga entidad na nagsusuplay ng pondo at materyales para sa programang nuklear at balistikong misail ng Pyongyang. Layunin ng hakbang na ito na pigilin ang patuloy na pagpapalakas ng arsenal ng North Korea na isang malinaw na banta sa kapayapaan sa Korean Peninsula at sa buong mundo. Sa panibagong sanctions na ito, tahasang ipinahayag ng Seoul na hindi nila pababayaan ang malayang pakikipagsabwatan ng Russia sa Hilagang Korea, lalo na't lumalalim ang kooperasyon ng dalawang bansang ito na nagdudulot ng panganib hindi lamang sa Asia, kundi maging sa Europa at Amerika. Matatandaan na bago pa man mangyari ito ay naunang nagpatupad ang South Korea ng matinding restriksyon laban sa ekonomiya ng Russia noong Marso 2022, kasabay ng pagsisimula ng pagsalakay nito sa Ukraine. Sa pagkakataong iyon, agarang itinigil ng Seoul ang lahat ng transaksyon sa 7 pangunahing bangko ng Russia at lahat ng kanilang mga kaakibat na institusyon. Maliban dito, ay ipinagbawal din ng gobyernong Koreano ang pagbili ng treasury bonds mula sa Russia upang pigilan ang paggamit ng naturang bansa sa perang nalilikom mula sa pandaigdigang merkado upang punduhan ang kanilang agresyong militar. Hindi naging biro ang epekto ng mga hakbang na ito, sapagkat unti-unting naramdaman ng ekonomiya ng Russia ang mabigat na dagok dahil sa pagkawala ng access nito sa mahalagang pinagmumulan ng dayuhang kapital. Sa loob ng maikling panahon ay bumaba ang halaga ng ruble, nagtaasa ng presyo ng mga bilihin, at naging mas limitado ang kakayahan ng Russia na punduhan ang digmaan nito sa Ukraine. Ngunit hindi pa rin nakontento ang South Korea dito, sapagkat batid nila na hindi magiging epektibo ang mga naunang hakbang hanggat hindi lubusang nasasakal ang kakayahan ng Russia na lumusot sa mga umiiral na restriksyon. Dahil dito, noong Pebrero 2023 ay pinalawak pa ng South Korea ang listahan ng mga sanksyon laban sa Russia. Mula sa dating 57 produkto, umabot na ito sa 778 mahahalagang item, kabilang ang mga kagamitang makinarya, kemikal, at mga sasakyan na maaaring gamiting militar ng Russia sa digmaan. Hindi lamang simpleng paghihigpit ito, kundi isang estratehikong hakbang upang pigilan ang anumang posibilidad na magamit ng Russia ang teknolohiya mula sa South Korea upang palakasin pa ang kanilang kakayahang pandigma. Gayunpaman, nanatiling bukas ang South Korea sa pagpapakita ng humanitarian support para sa mga naapektuhan ng digmaan. Sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad ng mga sanksyon laban sa Russia, hindi nakalimutan ng South Korea na tumulong sa mga biktima ng agresyon, partikular na sa mga mamamayan ng Ukraine. Sa ganitong diwa, nagbigay ang Seoul ng di-lethal na mga kagamitan tulad ng body armor at mga sasakyang pangdemina na direktang nakatulong upang protektahan ang buhay ng mga sibilyan at sundalo sa gitna ng patuloy na digmaan. Bagaman hindi pa direktang nagbigay ng armas ang South Korea, malaki ang posibilidad na ito ay magbago depende sa magiging aksyon ng Russia at ng North Korea sa hinaharap. Kamakailan din ay naging kontrobersyal ang desisyon ng South Korea
noong Pebrero 2025, kung saan inalis nito ang sanksyon sa mga kagamitang medikal na i-export patungo sa Russia. Nilinaw ng gobyerno na isang exception lamang ito upang maiwasan ang karagdagang pagdurusa ng mga sibilyan sa Russia na hindi naman direktang bahagi ng agresyong militar ng kanilang gobyerno. Binigyang diin din ng South Korea na ang pagtanggal sa sanksyon na ito ay limitado lamang sa mga kagamitang medikal at walang anumang epekto sa kabuuang sanksyon na mahigpit pa ring ipinatutupad laban sa Moscow. Malinaw na sa kabila ng pagbibigay ng konsiderasyon sa aspetong humanitarian, nananatiling matatag at walang kompromiso ang paninindigan ng South Korea laban sa agresyon ng Russia. Sa patuloy na pagpapaigting ng mga hakbang laban sa ilegal na gawain ng Russia at North Korea, inaasahan ng Seoul na tuluyang mahihinto ang kakayahan ng dalawang bansang ito na lumikha ng kaguluhan sa pandaigdigang seguridad. Tunay ngang sa bawat bagong hakbang ng South Korea, patuloy nitong ipinapakita ang determinasyong tapusin na ang kasamaan ng Russia, hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang sariling bansa, kundi maging para sa kapayapaan at seguridad ng buong daigdig. Patuloy na lumalalim ang ugnayan ng Russia at North Korea na nagiging malinaw na banta hindi lamang sa kaligtasan ng Asia, kundi maging sa buong mundo. Kung kaya't hindi na maaaring basta lamang baliwalain ng South Korea ang mga nagaganap na ito. Isa sa pinakamatitinding patunay ng lumalakas na sabwatan ng dalawang bansang ito ay ang naiulat na pagdating ng libu-libong mga sundalong North Korean sa teritoryo ng Russia. Ayon sa mga kumpirmadong ulat nitong nagdaang buwan, halos 10,000 tropa mula sa Hilagang Korea ang opisyal na idineploy sa Russia upang di umano'y sumuporta sa digmaan nito laban sa Ukraine. Hindi ito simpleng pagpapadala lamang ng mga manggagawa, kundi aktual na presensya ng mga armadong tauhan na may kasamang espesyal na pagsasanay sa operasyong militar at logistics na lubhang makakatulong sa nagpapatuloy na opensiba ng Moscow. Malinaw na isa itong estratehikong hakbang ng Russia upang palakasin ang puwersa nito nang hindi direktang umaasa sa sarili nitong mga mamamayan na matagal nang pagod sa mahigit 2 taong pakikipagdigma sa Ukraine. Maraming eksperto ang nagsasabing desperadong galaw na ito ng Kremlin sapagkat unti-unti nang nauubusan sila ng mga sundalong maaaring ipadala sa harapan ng digmaan. Sa kabilang banda naman, malaking oportunidad ito para sa North Korea upang kumita ng dolyar at makakuha ng mahahalagang teknolohiya mula sa Russia, bagay na higit pang naglalagay sa panganib sa seguridad ng South Korea. Kasabay ng pagdating ng mga tropang North Korean, isa pang malaking indikasyon ng lumalalim na alyansa ng dalawang bansa ay ang pagbisita ni Andrei Belousov, Ministro ng Depensa ng Russia, sa Pyongyang noong Nobyembre ng taong 2024. Sa naturang pagpupulong ay nagkaroon ng matinding usapan ang opisyal ng Russia, kasama ang pinakamataas na lider militar at politikal ng North Korea. Bagamat limitado ang inilabas na impormasyon ukol sa naging laman ng mga pag-uusap, pinaniniwala ang pangunahing paksa rito ay ang pagpapalawak ng kooperasyong militar at teknikal, kabilang na ang posibleng direktang supply ng mga armas mula sa Pyongyang patungo sa frontline ng Russia sa Ukraine. Isa itong tahasang hamon hindi lamang sa Ukraine kundi pati na rin sa mga kaalyado nitong bansa kabilang na ang South Korea, na matagal nang nagpapahayag ng matinding pagkabahala ukol sa anumang uri ng pagpapalakas ng puwersang militar ng Pyongyang. Ang ganitong hakbang ay nagsisilbing isang direktang hamon sa mga umiiral na pandaigdigang kasunduan, lalo na sa United Nations, na matagal nang nagbabawal sa anumang pag-export o import ng mga armas mula sa North Korea. Samantala, maliban sa mga personal na ugnayan ng mga opisyal ng dalawang bansa, naiulat din ang pagdalaw ng mismong ministro ng depensa ng Russia na si Andrei Belousov sa North Korea noong Nobyembre taong 2024. Layunin ng pagbisitang ito
ang mas lalo pang pagtibayin ang kanilang kooperasyon sa larangan ng depensa at seguridad. Nagdulot ito ng malawakang pangamba, lalo na sa South Korea, sapagkat kinumpirma ng naturang pagbisita ang hinalang ang Moscow ay seryosong ginagamit ang North Korea bilang alternatibong katuwang sa pagpapalawak ng kakayahan nito sa digmaan sa Ukraine. Hindi lamang ang Russia ang lumapit sa North Korea. Ang mismong Pyongyang ay aktibo ring nakikipag-ugnayan upang masiguro ang pagpapatuloy ng kanilang lihim na kooperasyon. Patunay rito ang pagbisita ni Choi Son-hui, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng North Korea, sa Moscow noong Oktubre 2024, kung saan nagkaroon siya ng serye ng mga pagpupulong kasama si Sergey Lavrov, ang batikang diplomatiko ng Russia. Malinaw sa pag-uusap ng dalawa na ang kanilang mga bansa ay seryosong nagsusumikap na magtayo ng matatag na alyansa sa harap ng pandaigdigang pagkondena sa ginagawang agresyon ng Russia sa Ukraine. Sa gitna ng mga kaganapang ito ay hindi maitatangging lumalakas din ang kakayahang militar ng Russia dahil sa patuloy na pagsuplay ng mga armas mula sa North Korea. Ayon sa mga intelligence report na inilabas ng ilang kanluraning bansa, kabilang na ang Amerika, patuloy na tumatanggap ang Russia ng mga missile system, mga bala ng artilerya, at iba pang sandatang pandigma mula sa North Korea. Malaki ang tulong nito sa kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang kanilang kampanya sa Ukraine, kahit pa patuloy silang humaharap sa mga international na sanksyon at paghihigpit mula sa maraming bansa, kabilang ang Estados Unidos, European Union at South Korea mismo. Dagdag pa rito, lalong tumibay ang alyansa sa pagitan ng North Korea at Russia matapos formal na aprubahan ng Duma ng Russia noong Oktubre 2024 ang isang kasunduan ng Strategic Partnership. Sa ilalim ng kasunduang ito, legal na kinikilala ang presensya ng mga tropang North Korean sa teritoryo ng Russia na nagbibigay sa kanila ng kalayaang kumilos at mag-operate sa mga base militar ng Russia nang walang limitasyon. Isa itong delikadong senyales na mayroong malawakang implikasyon sa pandaigdigang seguridad dahil malinaw na binubuksan nito ang pintuan para sa mas malalim pang kooperasyong militar at pagpapalitan ng mga teknolohiyang armas sa pagitan ng dalawang bansang kilala sa agresibong panlabas na polisiya. Higit sa lahat, ang mga kaganapang ito ay malinaw na nagtulak sa South Korea na mas lalong maging seryoso sa pagtugon nito sa banta ng magkasanib na puwersa ng Moscow at Pyongyang. Kung patuloy na pahihintulutan ang ganitong uri ng sabwatan, ay malaki ang magiging epekto nito sa seguridad ng Korean Peninsula at maaaring maging mitya pa ng mas malawak na digmaan. Sa mga sunod-sunod na kilos ng Russia at North Korea, malinaw ang mensahe ng Seoul. Hindi nila hahayaan ang ganitong alyansa. Kaya naman patuloy ang pagpapalawak ng mga hakbang ng South Korea upang pigilan ng Russia, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ekonomikong hakbang, kundi maging sa posibilidad na pagdadagdag ng direktang suporta militar sa Ukraine kung kinakailangan. Ngayon, higit kailanman ay desidido ang South Korea na tuldukan na ang kasamaan ng Russia, hindi lamang upang protektahan ang kanilang bansa kundi para sa kapayapaan ng buong mundo. Habang patuloy ang agresibong hakbang ng Russia na makipagsanib puwersa sa North Korea upang palakasin ang kanilang puwersang militar sa digmaan sa Ukraine, hindi na maaaring basta manahimik at magmasid lamang ang South Korea. Lubos na nauunawaan ng Seoul ang bigat ng mga nagaganap na ito, lalo't nadarama nila mismo ang panganib ng pagpapalakas ng kooperasyong militar sa pagitan ng kanilang karibal na Hilagang Korea at ng isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Russia. Bilang tugon dito, nagbigay ng matapang na pahayag si Pangulong Yoon Suk Yeol noong Nobyembre ng taong 2024 na nagbukas ng posibilidad na direktang magpadala ang South Korea ng mga armas sa Ukraine. Bagamat naging maingat ang Seoul noon,
sa direktang pagpapadala ng sandata upang maiwasang masangkot sa kaguluhan, ang mga bagong ulat tungkol sa presensya ng mga tropang Hilagang Korean sa Russia ay nag-udyok upang muling suriin ng pamahalaan ang posisyon nito. Sa naging pahayag ng Pangulo, malinaw niyang sinabi na hindi isinasantabi ng South Korea ang opsyon na direktang magbigay ng mga sandata sa Ukraine bilang konkretong tugon sa banta ng alyansang Moscow-Pyongyang. Ito ay isang napakalaking pagbabago sa posisyon ng Seoul, sapagkat dati-rati limitado lamang sa mga humanitarian assistance at non-lethal equipment tulad ng body armor at mga demining vehicles ang kanilang ipinapadala sa Ukraine. Ngunit ngayon ay nakikita na ng South Korea ang pangangailangang umaksyon ng mas agresibo upang kontrahin ang nagbabadyang peligro mula sa nag-iinit na kooperasyon ng Russia at Hilagang Korea. Ayon kay Pangulong Yoon, ang hakbang na ito ay hindi lamang pagtugon sa kahilingan ng international community, kundi isang aktibong pagtatanggol sa kalayaan at pandaigdigang seguridad na sinisira ng kooperasyong Moscow-Pyongyang. Kasabay ng naging matapang na pahayag ng Pangulo, ay agarang nagkaroon ng serye ng matataas na antas ng diplomatikong pagpupulong sa pagitan ng South Korea at Ukraine. Noong Nobyembre ng taong 2024 ay personal na nakipagpulong si Pangulong Yoon Suk Yeol sa Ministro ng Depensa ng Ukraine na si Rustem Umerov sa Seoul upang talakayin ng detalyado kung paano tutugunan ang lumalalang banta mula sa pagtutulungan ng Russia at North Korea. Naging pangunahing paksa ng usapan ang pagbabahagi ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa operasyon ng mga sundalong North Korean sa Russia at kung paano epektibong mababawasan ang impluensya ng Pyongyang sa pandaigdigang larangan. Nagkasundo ang dalawang opisyal na mahalaga ang koordinasyon at kooperasyon upang tuluyang mapahinto ang agresibong pagkilos ng dalawang mapanganib na bansang ito. Hindi rito natapos ang hakbang ng South Korea, sapagkat kasunod ng nasabing pagpupulong ay agad itong nagbigay ng $100 milyong na pautang sa Ukraine bilang karagdagang suporta sa badyet ng gobyerno nito. Ang perang ito ay malinaw na senyales ng matatag na suporta ng Seoul sa Ukraine, lalo na sa gitna ng matinding krisis sa ekonomiya dulot ng digmaan. Naging malinaw sa buong mundo ang mensaheng ipinapadala ng South Korea sa pamamagitan ng aksyong ito, na hindi nila iiwanan ang Ukraine sa gitna ng pagsubok nito laban sa pananakop ng Russia, lalo na't ginagamit ngayon ng Russia ang mga tropang mula pa sa Hilagang Korea. Bukod sa pagtulong direkta sa Ukraine, aktibo rin ang South Korea sa pagpapalakas ng ugnayang pandaigdig, lalo na sa Europa upang harapin ang mas lumalawak pang banta ng Russia at North Korea. Noong Marso ng taong 2025 ay formal na nilagdaan ng South Korea at Poland ang isang makasaysayang kasunduan upang palawakin ang kanilang kooperasyong pang-ekonomiya at militar hanggang taong 2028. Ang kasunduang ito ay hindi lamang isang simpleng partnership, kundi malinaw na hakbang upang palakasin ang depensa ng Poland bilang frontline na kaalyado ng Ukraine laban sa agresibong pagkilos ng Russia. Nakikita rin ito bilang isang estratehikong pagkilos ng South Korea upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa Europa at Asia laban sa mapanganib na alyansang Russian-North Korean. Bukod sa konkretong hakbang na ito, patuloy din ang pagpapahayag ng South Korea ng matinding pagkabahala sa pandaigdigang entablado kaugnay ng paglawak ng kakayahan ng North Korea dahil sa pakikipagtulungan nito sa Russia. Ayon sa Seoul, hindi lamang basta panganib ito sa seguridad ng Korean Peninsula, kundi isa ring seryosong hamon sa pandaigdigang seguridad dahil nagiging daan ito upang lalong lumakas ang nuclear ambitions ng Pyongyang. Lubhang ikinababahala ng South Korea na maaaring magamit ng North Korea ang kooperasyong ito bilang oportunidad upang mapabilis ang pagbuo nito ng mas mapanganib na sandatang nuklear.
bagay na matagal nang inaasahang pigilan ng international community. Kaya naman malinaw sa bawat hakbang ng South Korea na hindi sila titigil hanggat hindi nahihinto ang nagbabadyang panganib na dulot ng kooperasyong militar sa pagitan ng Russia at North Korea. Sa pagdedesisyon na magpadala ng armas sa Ukraine, pagpapalalim ng relasyon sa mga kaalyadong bansa sa Europa tulad ng Poland, at pagpapahayag ng malinaw na posisyon laban sa agresyon, patuloy na ipinapakita ng South Korea ang matibay nitong pangako sa pagtatanggol sa kalayaan, kapayapaan, at pandaigdigang seguridad. Tunay ngang mas malakas kaysa kailanman ang determinasyon ng Seoul na tuldukan na ang kasamaan ng Russia at pigilan ng Hilagang Korea sa pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan sa mundo.